Okay na. Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa Ashratis Sa'a. And of course ay according sa office, bago during the Ramadan ay meron pa rin tayong pag-aaral during the Ramadan, and itatakel natin ang patungkol sa Ramadan, iba't ibang issue. Then after that, after the Ramadan, Hajj inshallah bismillah. Okay, pangilan na ba tayo? Pang 60. Okay. Kabilang sa sign ng araw ng paghukom, mga kapatid, yung tinatawag na Mautul Faja'ah. Mautul Faja'ah, ang ibig sabihin ay biglaang kamatayan. Kabilang sa mga sign ng araw ng paghukom ay ang biglaang kamatayan. Kaya isa sa mga palatandaan ng Sa'a na lumitaw sa ating panahon, mismo, no? Ngayon, mga kapatid, no? Ay ang pagtaas ng biglaang pagkamatay. No? Makikita mo isang lula ng isang bus na aksidente, lahat patay maliban lamang sa driver. May mga ganun, di ba? Subhanallah. Di ba isang lula ng eroplano, no? Bumagsak sa Sikihor, himalang nabuhay, no? Ang pilot. Di ba? So yung biglaang pagkamatay, maraming bilang, mga kapatid. Tulad ng kaso, halimbawa ng atake sa puso, tulad ng mga namatay sa stroke, aksidente sa sasakyan, o pag-crash ng eroplano. O ano mang katulad dito, o kaya ay paglubog ng submarine, paglubog ng, tawag dyan, barko. Diba? So ito yung mga sabihin natin na biglaang pagkamatay. Kasi of course, sa panahon ng mga sabo, wala namang eroplano. Diba? Ang biglaang maraming bilang ng pagkamatay talaga kapag nangyari talaga yung battle, yung sabihin yung ma'araka, yung harb, no? Pero apart from that, walang sabihin natin, no, walang bilang ng biglaang pagkamatay ng maraming bilang. Subalit nowadays, subhanallah mga kapatid, dahil sa means of transportation at kung ano-ano pa, diba? Car accident, eroplano, at saka maging yung vapor, o ano man katulad nito ay talaga makikita mo na sa isang iglap lang, lahat ay patay. Iyadan billah. Kahit isinalaysay ni Anas bin Malik ng Propeta may nagsabi, inna min amaratis sa'a yadharu mautul faja'ah. Ibig sabihin, isa sa mga palatandaan ng oras ay ang pagtaas ng biglaang kamatayan. So walang duda sa panahon ngayon, mga kapatid, ay consider na talagang lumitaw na nangangahulugan na malapit na tayo sa exciting part. At yun ay walang iba kundi ang araw ng pagbabangon na mag-uli. Kahit nung nakaraan, ibig sabihin yung mga panahon ng mga sahaba, panahon ng mga tabi'in at bawat tabi'in, ang isang tao ay magkakasakit sa loob lamang ng ilang araw. Pagkatapos ibabawian ng buhay, no? Na napagtatanto na ito ay maaring isang nakamamatay na karamdaman, at at the same time nararamdaman niya ang paglapit ng kamatayan. Dahil dito ang gagawin nung naghihingalo pa ay isusulat niya yung kanyang mga will, yung will of testament, yung mga wasiya, mga pamanan niya na isusulat pa. Nowadays, kailangan na pagka panganak mo pa lamang, kailangan isulat na agad yung will mo. Kasi hindi mo alam, no? Subhanallah, dahil sa hindi mo alam yung kamatayan kung kailan mangyayari. Di ba? Kasi ang daming nangamatay na nakalimutan nilang magkaroon ng kanilang will of testament. At maraming mga kayaman. Kaya siyempre sa atin mga kapatid, no? Lalo pat sa mga mayayaman sa atin, nagkakaroon ng patayan sa pagitan ng pamilya dahil sa lupa, dahil sa kayamanan. Kasi noong namatay yung may-ari ng kayamanan o property, ay hindi na hati, hindi na divide at walang will of testament. Walang tinatawag na sabihin natin wasiya, no? Walang naitala, kumbaga, hindi na arrange. Dahil nga sa bagay na yon ay nagkaroon ng pagkawatak-watak, hidwaan sa pagitan ng pamilya. Kaya't yung mga noong unang panahon, magpapaalam pa sa pamilya. Alam mo yon, sa mga probinsya halimbawa na malayo sa mga bagong transportasyon,
Di ba? Makikita natin na pag medyo naghihingalo pa, magpapaalam pa muna, siguro dito na yung aking kamatayan. Dito na yung huling pagkikita natin. Di ba? Tapos biglang mga ilang oras na buhay pala. Advance kayo mag-isip, no? Okay. So, ang ginagawa is magbibigay pa ng mga tagubilin sa kanyang mga anak, sa kanyang mga asawa, okay, maging sa kanyang mga kabit. At the same time, meron pang panahon na magbalik loob. No? Meron panahon pa talaga na magtauba, magsyahada, asyhadu an la ilaha illallah. Di ba? Sa panahon ngayon, pag nakalimutan mo magsyahada, kalas, bigla pumunta ng zigzag na aksidente, wala na siya. Okay. Kasalanan to niya, no? Photographer. Okay. So yun. So meron pang panahon ba na para magsisi ang isang tao? Meron pang panahon na para magtauba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Meron pang panahon magsisi sa kanyang mga kasalanang nagawa at magsimulang ulitin ang tinatawag na syahada, asyhadu an la ilaha illallah. Upang ang kanyang buhay ay siyempre ay magwakas sa mga iyong bilang kanyang mga huling salita. Kaya nowadays kapag sumakay tayo ng sasakyan, we don't know kung maaaring ma-aksidente sa daan. Kahit tandaan natin, lalo pa sa Saudi Arabia, kahit gaano kaingat ang driver, pero sira ulo naman yung ibang tao. Di ba? So, kaya naman, paglabas pa lang sa bahay natin, magsahada na tayo. No? Magsahada na tayo. Magtawakal na tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpakupkup sa Allah mula sa anumang kapahamakang maaaring idulot habang tayo ay nasa labas, mga kapatid. Even inside sa ating mga tahanan. Ngunit ngayon ay maaari kang makakita ng isang lalaki na malusog, no? Kanina lamang malusog, kanina lamang kumain ng chocolate, kanina lamang kumain ng biko. At talaga wala ka talaga. Sa Bisaya pa simbako, ganun. Korafat. No? O kaya'y makikita mo sa isang tao na walang mali sa kanya, walang depekto, walang anumang sakit, walang anumang karamdaman. Pagkatapos ay marinig mo na lamang isang balita, no? Dumagungdung ang isang balita na siya ay biglaang namatay sa atake sa puso, di ba? O kaya biglaang namatay dahil sa nabilaukan, o busaw kasi, ganun ba? Na biglang na stroke, no? O kaya uminom ng sabi na soft drinks, hindi na nakahinga, mga ganun bagay, no? O sa isang aksidente kung saan namatay din ang tinatawag na ang iba. Ang isang matalinong tao, mga kapatid, ay dapat laging may kamalayan at mayroong paghahanda para sa kamatayan at sa pagkipagtagpo niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan lagi kang handa. Kaya nga as a mu'min, as a believer, ang sunnah sa atin sa tuwing na-invalidate yung ating wudu ay magwudu tayo. La yuhafidul wudu illa al-mu'min. Sabi ng sallam, walang sino man ang nangangalaga sa wudu maliban lamang sa isang tunay na mananampalataya. Kaya sa tuwing, kung wala ka namang sakit na ututin, no? So, bakit hindi mo i-practice ang pagsasagawa ng wudu sa tuwing ikay na-invalidate o kaya'y nasira ang iyong wudu? Baka di natin alam kasi biglang tinatawag na sabihin natin na, pauwi mo na nga ito. Okay. Bigla na lamang halimbawa, no? Namatay ka na wala ka sa wudu. Namatay ka na ikaw ay junub. Iyadan billah, mga kapatid. No? O kaya namatay ka na, wala ka sa kalinisan. Diba? So kaya nga, ang isang Muslim ay laging handa sa pakikipagtagpo niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ano man ang gawin natin, pag-iwas sa kamatayan, tiyak na ito ay sasalubong sa atin. Okay? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So malinaw dito na sa panahon ngayon, nangyari na ang sign na ito. Ang biglaang pagkamatay ng maramihan, mga kapatid. Al-mautu fujaa. Okay? So ano pa? Walang katanungan? Yung sa bagay na ito? Clear? Walang dagdag na tanong? Okay.